The opinions expressed in this webinar are those of the resource speaker. They do not necessarily reflect the opinions or views of Partnerships for Sustainability Education or its members. Viewer discretion is advised. Papasalamat ako na imbitan niyo ako dito ngayong hapon na pag-uusapan yung Responsableng Pinoy, Paano ka, Boboto. Hindi ako mangangampanya sa inyo ng kahit sino mang kandidato kasi nagpasya ako na maging non-partisan sa at least the first part of this election campaign kasi napakahalaga sa atin na maintindihan natin ano yung mga batayan ng ating pagboboto. Kahit na marami sa inyo hindi pa makakaboto, yung mga magulang nyo makakaboto, kaya makipag-usap kayo sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo na 18 and above na, makatulong kayo kung sino boboto nila. Of course, marami din tayong parents dito. Good afternoon po to all of you, mga teachers. Then always a pleasure to talk dito sa John Dewey School, no. Pag-uusapan natin yung eleksyon, tatlong bagay yung kailangan natin bibigyan pansin, no. Una, yung katangian ng mga leader na gusto natin. Kanina nabanggit na yon ilang beses dun sa introduction kung anong klaseng leader yung gusto natin, di ba? Yung sabi natin, tapat sa katotohanan, makadiyos, makabayan, nakikinig, servant leader. So isa yon sa una natin kailangan bigyan pansin. Paano natin malaman kung yung katangian na yon ay nandun sa mga binoboto natin, sa mga options natin? Pangalawa, napakahalaga for any election, yung katayuan ng bansa natin, di ba? Yung mga issue na hinaharap ng bayan natin. Napakahalaga yon kasi kahit mabuting tao yung pipiliin natin, kung hindi naman niya kayang lutasin o tugunan yung ating mga problema, hindi niya naintindihan yung ating mga problema, hindi rin tama yung pagpipili na yun, pipiliin natin yung mga tao na yun. Marami namang mabait na leader pero maaaring hindi sila angkop sa panahon natin ngayon, no? So yung second is what are the issues that the country is facing should also determine the choices that we make during election. And then the third, which is the most difficult for many people, is we actually want to vote for people who can win the elections. Diba? Siyempre yung mga tao palagi lang isipin nila na, well, does that mean we vote for the lesser evil? No, sabi ko palagi. We vote for the best that can win. It doesn't make sense to vote for someone who you might like, someone who might have all the perfect qualities, lahat ng katangian nandoon, pero hindi naman siya mananalo, di ba? Kaya napakahalaga din na maintindihan natin ano ang ating mga choices na pwedeng manalo, na magdala sa atin sa bayan to the right place, no? Kaya yun ang title ng talk ko, no? Ito yung talk ginagamit ko sa maraming audiences, but I'm adapting this to a sort of younger audience and although mix yung audience ito, may mga bata dito pero may mga mature, hindi ko na sabihin mga matatanda. Senior na rin po ako, so probably in the older dun sa polling na yon, ako nandun ako sa 55 and above. I'm sure hindi yun majority kasi all my children are in their late 20s and 30s na. But the title is Imperfect, Our 2022 Electoral Options kasi from the very beginning,
ginaground ko lahat ng sinasabi ko sa reality on the ground. I mean, ano ba talaga nakikita natin? Lalo na someone like me na nagbabiyahe. Ngayon, hindi masyadong physically nagbabiyahe, pero nagtuturo ako sa 20 paaralan, 20 schools all over the country, 4 in Mindanao alone, no? 2 or 3, mga 3 outside Metro Manila, and then around 12 universities and schools in Metro Manila. So, ang dami kong tinuturo, ang dami kong namimit, nakikilala ng mga tao. Matagal ko na siya pinag-aaralan, no? And kagad ito matikad sa akin, it's imperfect yung ating options for 2022, no? Next, please. And explainable din kung bakit. Maintindihan natin, next slide. I will not go through this whole outline kasi for our talk ngayon. Siyempre, imperfect yung election natin kasi kailangan safe yung elections natin, di ba? Kailangan natin siya gawing COVID safe. Kailangan natin gawing mas makatotohanan ang social media, ang media. Grabe yung disinformation na lumalabas ngayon. We have to engage with the COMELEC to make sure na may clean and honest elections tayo. Next slide, please. We want to work for clean and honest elections na hindi ma-manipulate. Di ba, importante ang independence ng COMELEC. Importante na mapagtiwalaan natin yung COMELEC sa bilangan, halimbawa, no? Lalo na may administration-supported candidates, mukhang meron. Either si Bongo or si Bongbong Marcos will be supported by or both will be supported by the administration. Certainly si Sara Duterte is running for vice president. And then of course there are the issues that matter for us. Next. Ito lang yung importanteng issue. Sa inyo, education is very important, di ba? Nasundan ko naman kayo yung John Dewey, yung ibang mga schools. Parang nakapag-rise up naman kayo to the occasion. Pero alam natin, di ba, na mahirap during the pandemic, di ba? But imagine yung mga public schools, imagine yung mga provincial schools, di ba? Overall, yung education sector ng Pilipinas is na-challenge talaga ng gusto. All over the world naman, people lost 1-2 years of solid education. So kailangan bumawi. Kailangan tayong bumawi, and we need to ask the president that we will vote for, and the congressmen, we will vote for the senators, the local officials we will vote for. Anong plano nyo para sa edukasyon? Sa atin, para sa inyo, yan siguro yung pinaka-importante na issue, di ba? Importanteng issue din yung China, kasi palagi tang inaaway ng China sa ating territory. Corruption is a big issue. Maraming Senate hearings ngayon tungkol sa corruption, hindi pa natatapos. Tawag ko doon, corruption, yung nangyari sa Farmally, yung nakawan sa pera ng gobyerno during a pandemic pa. Napakahapdi, no? Napakasakit. Kasi maraming namatay sa atin sa pandemic dahil walang hospital, pero marami ding nakawan, marami ding corruption. Of course, alam niyo yung climate change, di ba? Kasi lagi natin pinag-uusapan dito, it's a big issue sa election. Gusto natin tanungin yung Pangulo kung ano ba yung plano mo sa climate change, no? Yun lang ilan, hindi ko na babanggitin, i-explain yung iba kasi mas technical siya, but education, China, corruption, climate change are examples of issues. You want to choose your president and your officials sa kung anumang plano nila sa mga challenges na ito. Next. As a human rights lawyer, of course, napakalaking bagay sa akin yung human rights. Kung napansin niyo yung virtual background ko ay uphold human rights, save lumad schools, serve the people. We will hold the line, yan yung sa Rappler. Kasi napakalaga sa akin yung rule of law. Unfortunately, in the last 5 years, nawalan tayo ng rule of law sa Pilipinas. Marami tayong kapwa-Pilipino pinatay sa war against illegal drugs. Such that, sa dami ng pinatay, may criminal case na mukhang isasampa against President Duterte dun sa International Criminal Court. Maraming political killings, yung media repression, malala, no? So, this election is very important
to stop all these killings, di ba? This election is very important so we can have peace in our country. So yun, I think importante next sa katangian ng ating mga kandidato, napakahalaga natin tatanungin kung yung mga bagay na ito, yung human rights. Next pala. But most of all, alam nyo, napakahalaga yung pandemic. Ano bang pandemic response? Ano bang itong sakuna na ito, itong ating nararanasan sa COVID-19? Anong plano ng gobyerno para talagang matigil na siya? Maka-exit na tayo sa pandemic? Anong plano nila sa kalusugan? Anong plano nila sa economic impacts ng pandemic? Ignore nilang kay Dr. Alvin ang kasama ko siya kahapon dun sa paggamit ng PowerPoint na ito. Pero ang punto lang is that siguro ito ang pinakamahalaga, di ba? Now we can get out of the pandemic alive and relatively well. I don't think any country is super well. Di ba? Pagkatapos ng pandemic, lahat ng bayan may problema. Pero ayaw natin na yung bayan natin ma-stuck ng malaki, ng malalim, na hindi na tayo makakatayo ulit dahil sa hindi natin alam paano harapin yung pandemic. So napaka-importante na we have a president that is able to lead us from the pandemic. Next. Punta na tayo ngayon sa mga kandidato, no? For those of us na sumusunod sa ating mga tumatakbo, familiar tayo nito, napakahalaga na yung mga tanong ko katangian, anong katangian ng mga ito na pinapakita nila sa araw-araw nilang galaw, sa serbisyo nila, sa record nila, at sa kanilang mga plano. At pangalawa, kung paano sila nangangampanya. Napakahalaga na makita natin kung paano sila nangangampanya. Kung gusto nyo maintindihan yung ating choices, we have 3 groups of candidates, no? May 3 grupo tayo ng kandidato. Una, yung sabihin natin administration, suportado ni Duterte o ng bahagi ng mga sumusuporta kay President Duterte. Pangalawa, yung nasa gitna, sinasabi na hindi sila anti-Duterte pero gusto nila ng alternatibo kay Duterte. At yung pangatlo, yung opposition. Lumalaban sila sa kay Duterte at sa mga sinasabi ng gobyerno at ginagawa ng gobyerno. Mamaya sasabihin ko na hindi ka mananalo kung opposition ka o kung alternatibo ka lang kay Duterte, yung sa gitna. Kailangan mag-combine yung gitna at yung anti kasi napakalakas ng coalition ng mga Duterte supported candidates. Next. Alam natin na right now, pag tatanungin mo yung mga surveys, right now, ang pinakamalakas na kandidato for president ay si Bongbong Marcos. No? Kaya sinabi ko return of the Marcoses kasi this is basically 86 or 96, 2006, 2016. So 35 years after yung EDSA revolution, People Power Revolution na nabagsak natin yung Marcos dictatorship, mukhang may malaking chance na magkakaroon tayo ng pangalawang Marcos. No? That itself nakakalungkot, no? Kasi nagkaroon na tayo ng pangalawang Aquino, nagkaroon tayo ng pangalawang Arroyo, para yung bayan natin para paikot, pwede mo sabihin paikot-ikot na lang sa mga, di ba, mga pamilyang nasa politika. Sa mababaw na panaraan, parang ganyan ang pwede nating
pwede nating tingin. But napakalakas ni Marcos sa barangay, napakalakas sa social media. Maraming disinformation sa social media na napaka-sophisticated siya. Sana tinuturuan kayo dito ng fact-finding, di ba? Fact-checking pala. Na you just don't believe what you see in Google, what you see in YouTube particularly, what you see in Facebook or Twitter or TikTok. Actually, the other day lang, naglunsad kami, I'm the convener and the chair ng movement against disinformation kasi napaka tindi ng disinformation na nangyayari, no? Pag tinatanong ako ano bang best case argument for Bongbong Marcos, ang best case argument actually is, di ba, is yung parang the only negative thing you can really say about him is yung mga ginawa ng pamilya noon at ginawa niya bilang bata. Parang there's not much to say sa kanyang pagkasenador, sa kanyang pagkagobernador. Ang dala talaga ni Bongbong Marcos, ang pangako niya talaga ay ibabalik niya yung parang Marcos legacy, di ba? Na very controversial na legacy, at least for some of us who lived during this time. Ang malungkot pag inelect natin si Marcos ay parang sinasabi natin na yung mga pinatay during the time of the Marcos dictatorship, yung corruption na nangyari sa time ng Marcos dictatorship ay baliwala lang pala. Balingwala sa karamihan natin. Pero kailangan malinaw sa atin na ngayon na si Bongbong Marcos is in a very good position to win the presidency of the country. Next. Of course, alam natin na si Sara Duterte na akala natin tatakbo for president ay nag-end up nag-alliance kay Bongbong Marcos as VP. Pero si President Duterte ay nagsabi ayaw niya kay Bongbong Marcos kasi daw nagda-drugs daw, nagko-cocaine daw, at tamad daw. Yung sinabi ko kanina, sa totoo lang, objectively, wala akong nakitang record si Bongbong Marcos in governance. Talagang wala siya. But in fairness then, wala ding masama siya nagawa in himself, di ba? Ang pag sinabi mo masamang ginawa ni Bongbong Marcos, that was when his father was president. To be honest, di ba? Yung parang naging senador na siya, naging governor na siya, pero parang wala siyang nagawa. Anyway, si President Duterte right now, sabi niya ayaw ko kay Marcos, gusto ko si Bongo, but supportive siya sa daughter niya. Bakit si Bongo? Kasi I think naisip ni President Duterte kung si Bongo ang president, assistant niya si Bongo ay, di ba, gagawin lang kung ano mang gusto niya. Parang presidente pa rin siya. But there's a big chance na si Bongo will withdraw and the Marcos and Duterte alliance will be completed. Mabubuo siya. At hindi lang siya na mabubuo, kasama din yan sa alliance na yan yung mga Estrada, si Erap Estrada. Kasama na rin sa alliance na yan si Arroyo. 4 of the biggest political families in the country. Ang kulang na lang dyan actually Aquino ang hindi sumali dyan sa mga big political families. Pag nag-combine yung dalawa, ibig sabihin pag si President Duterte kahit sinasabi niya cocaine addict at hindi niya binabanggit ang pangalan pero alam natin si Bongbong Marcos sinasabi niya at sinasabi niya lazy pero susuportahan niya pa rin. Formidable yung dalawang combination na yan. That's like combining Ilocos Region, Metro Manila, kasi sa Metro Manila ang pinakamalakas na kandidato ay si Marcos, and all of Mindanao. So it's like 60% of the electorate na yon. So kailangan maintindihan natin na na malakas yung alliance na yon. Sabi na alliance ng mga dynasties, alliance ng mga pamilya. Next.
Then yung sa middle sila kasi sinasabi na hindi sila anti-Duterte and may history sila ng konting cooperation with Duterte. But ngayon, sinasabi nila, gusto namin ng alternatibo dahil marami rin pagkakamali si Duterte. Halimbawa, si Lacson Soto, ang binibigyan nila diin, they're emphasizing yung yung corruption. Kaya ginagamit nila Senate as a hearings for corruption sa family. Later on sa Malampaya siguro kasi may corruption din doon. Of course, Senator Lacson is a seasoned government official. I think he can be a good president. Medyo may konting objections ako sa kanya tungkol sa human rights, but my experience is I can talk to him, we can work with him. Pero mahina siya, to be honest. Sa mga surveys, hindi siya lumalampas ng 5%. Pero yung kanyang partner for VP, si Soto, yun ang mataas. As in super mataas. Malaking chances na pwedeng manalo si Soto against Sara Duterte. Hindi yan sure. Pero malakas din si Soto. The next. Pacquiao at Tienza. Si Pacquiao alay ni Duterte, but gusto niyang magsubok, may ambition siya, gusto daw niya ng tumulong. Pwede siya makanakaw ng boto galing sa Mindanao at Visayas, galing sa kay Duterte. Dapat si Sara Duterte tumakbo. Ngayon hindi tumakbo si Sara, baka sa kanya mapupunta. Mahina si Marcos sa Mindanao. Pero kung wala si Pacquiao, maaring makukuha din ni Marcos ang Mindanao. Pero nandun si Pacquiao, so maaring makukuha ni Pacquiao. Ang mahirap kay Pacquiao, hindi natin alam kung ano ba talagang gagawin niya kung pangulo siya. Dahil alam natin na naging congressman siya, naging senador siya, hindi naman siya pumupunta sa trabaho niya. Absent siya palagi. So sigurado yan kung may exam, yung kanyang trabaho palaging bagsak siya sa exam. Hindi siya pumapasok, di ba? May konting chance siya na pwedeng manalo dahil nga sa kanyang popularity. Next. And then the third candidate na nasa middle ay si Isko Moreno, mayor ng Manila, at si Dr. Ong. Disente naman ang record ni Mayor Isko sa Manila, na pag-aralan ko na yon. He's a good mayor, better than the last 5 mayors, siguro 4 mayors of Manila. Diba? Ang tanong lang kay Mayor Isko palagi is, di ba, meron ba siyang tinatawag namin core principles? Kasi parang sinusubukan niyang mag-appeal sa Duterte voters, at the same time, minsan opposition din siya. Next. Opposition naman. So alam natin sa opposition, yung leading candidate or the main candidate is si Robredo Pangilinan, yung pink, di ba? Yung mga kakampinks. Malinaw din sa akin na nakita ko sa record ni VP Robredo as Vice President na definitely capable siya maging president. She'll be a good president in fact. No? Ang problema ng kampanya ni VP Robredo is parang wala sa barangay level, parang wala sa masa. Parang nandun lang sa middle class, sa elite, di ba? In fact, sa AB. Kasi pag titingnan mo yung surveys, ABC, ang nagli-lead si Marcos pa rin. But mostly daw C yun. Probably sa AB daw si Robredo Pangilinan sa pinakamayaman at pinaka-educated. Pero sa medyo mga professional C, si Marcos pa rin nagli-lead. Sa D&E, malakas ang lead ni Marcos. As in, malayo itong lahat ng ibang kandidato. And then finally, we actually have
very progressive opposition candidate, next please, si Leody de Guzman at si Walden Bello. Gusto ko sila kasi radical yung agenda nila. Actually, I believe that the Philippines need a radical change because of social inequality, because of poverty, social injustice. No? Kaya lang parang di naman sila, parang ang layo talaga nila. I mean, layo talaga nila. Baka mas maganda na mag-combine na lang sila dun kay Robredo at Pangilinan. Now, anong malinaw dito? Ang malinaw dito, lahat ng middle candidates at lahat ng opposition candidates has no chance of winning if they do not combine. So actually, ang panawagan ko sa inyo lahat, kahit sino man sinusuportahan nyo, is to tell these candidates they have to combine. Otherwise, talagang we will have a Marcos Duterte presidency and tuloy-tuloy na yan another, baka 12 years yun, sunod-sunod. They all have to combine. I don't care how and who, but they have to combine. Otherwise, no chance to win. Kailangan we have to be very clear about that na theoretically, next please, patapos na ako. Some observations lang gagawin ko. Theoretically, so Marcos ang umuuna. Right now, si Robredo naka-catch up, pero Marcos is 50%. Robredo is like 18%, no? Moreno is 13%, Pacquiao is 10%. So kahit i-add mo si Robredo 18, si Moreno 13, 31, Pacquiao 10, 31, well, eksakto, 41, Marcos pa rin ang panalo. But this is only the beginning. Nasa starting line pa lang tayo. Of course, may biggest unknown pa na Duterte will be attacking Marcos and maybe even work to disqualify Marcos. Then in that case, mag-scramble yan. Kung ma-disqualify si Marcos, yung mga votes na yan, pwede pumunta kay Moreno and Pacquiao more probably than Robredo kasi they will not go to opposition votes, no? Maaring mag-tighten itong election to 2 or 3 candidates. Ang babantayan mo kung mag-pull out yung isang candidate, sino ang magbe-benefit, di ba? Importante yung campaign, importante yung debate, magkakaroon ng 3 debates. Starting February, makinig tayo sa lahat ng debate na yon. Next. Social media and ads, important yon. Anong gagawin ng mga local officials? Right now, sinasabi ko sa inyo, halos lahat ng barangay leaders na kay Marcos. Ang hindi sure yung mga mayors, governors. Kasi right now, nakikinig sila kay Duterte. So sinasabi nila kay Go sila. Pero sa totoo lang, they will go with the winner. So yun, by right now, nasa beginning pa tayo, but we only have 2 months to change the situation. Pag hindi siya nagbago, by March certainly, mahirap na siya i-change. You cannot catch up if you are 30 points behind a person 2 months before the election. You can catch up if it's 5 months. Pero anong kailangan gawin? Kailangan magkaisa sila lahat. They tried to do that before the election, before the filing. They failed. I think they all have the obligation to us to sit down and try again. Otherwise, talagang matatalo yung mga non-Duterte candidates. There is not just enough votes, no? Kaya palagi sinasabi sa akin, ibig sabihin kay
pag nanalo si Marcos na parang hopeless na yung bayan. Sabi ko, hindi. Ang ibig sabihin lang, we were not able to give an alternative that was better. That could win. Remember, sabi ko, hindi lang, it's not just that you choose the right candidate, the best candidate. You must choose a candidate that wins. And if you do not find that candidate that wins, diba, that has the characteristics we want, has the right position in the issues, kung hindi natin gagawin yon, hindi natin mahanap yon, then, diba, then the other alternative, itong alternative ng lahat ng mga dynasties, kaya mahirap isipin, no? Kasi, in fact, ayaw ko yung framing na black and white, good and evil. Diba? Kasi bakit sila they're able to get together? Kung good tayo, bakit we cannot get together, diba? I mean, it was just, even nung pinipili si VP Lenny ng kanyang senator, why can't she even include Nery Colmenares, for example, diba? Parang napaka-basic naman yon, diba? Why can't we even get together yung people that might have shared values, but why can't they get together? So sa tingin ko, may failure somewhere there of leadership by everyone dun sa simula dun sa nasa middle hanggang sa opposition. So I will end by saying na whatever happens, this is our country. We might be set back, but we will be able to rise again. Ganun naman talaga. We should never give up on our country. But we remember it's us that makes this country what it is, diba? And as I said, in this particular case, if the middle candidates and the opposition candidates do not get together, goodbye. There is no chance they can win. Yun, hanggang dun lang muna. Medyo somber, but very important in an election campaign, in a voter's education, na grounded tayo, hindi tayo, we should not be deluded in thinking na madali ito, this is just good and evil, this is just black and white, because it's not, diba? It's not. It's much more complicated than that, because you have to get, diba, a huge group of people together to have one position versus another group of people who have already gotten together, who have all the power already. So yun, I'll stop there and receive questions.